siya eh, para siyang, okay. Yun talaga, parang, Hi Briggs, congratulations for your first Ruban. So, kumusta ang feeling? I feel glorious. I feel gorgeous. I feel golden. Happy talaga. Pero, paano mo po pinaghandaan yung moment na to? Kasi, syempre, iba yung nangyari nung first season, iba yung ngayon. So, paano yung ngayon? Alam mo, paano ko pinaghandaan ng station real? I think this time, I poured my heart out talaga. Talagang nilabas ko yung totoong ako. Nilabas ko yung mga good things that I experienced in my life. All the bad things that I experienced in my life, nilabas ko dito. Nagpakatotoo talaga ako na nahirapan ako, nasugatan ako, nalugmok ako. So, kinuwento ko talaga lahat. And I think nag-reflect siya sa mga judges na parang I am also having fun, also enjoying. Parang coming to this competition, sabi ko, gusto ko magkaroon ng magandang experience, ng bagong experience. Hindi, bonus na nga lang itong Ruban siya, kasi parang hindi ko naman ito nakuha ng season 1. So parang hindi ko alam kung ano yung feeling ng magkaroon ulit, kasi first time ko nga ngayon. So parang, ang sarap sa feeling na ma-reward. Sabi ko nga, hindi to reward for the challenge alone. Reward to for me taking the courage na lumaban ulit, sumubok ulit, mag-take that risk, and ipakilala sa mga tao kung sino ka talaga as a performer. Pero sa palagay mo, ano ba yung nabago kay Brigiding from the first season na nandun ka versus now? Kasi nagbago rin yung, for me yung style mo, yung the way ka, yung mo i-present yung sarili mo from the first episode until yung 5th. Marami na bago eh. So, ikaw ba personally, paano mo siya prepare? May parang may effort ka ba para baguhin yung dating Brigiding? Nung sinabi ko na this is the brand new thing, ano siya eh, para siyang, okay. Yun talaga, parang, I look back. Parang sabi ko, nung sinabi ko na nag-eliminate ako sa episode 7. Episode 6. Episode 7. Episode 7 ako na-eliminate. Sinabi ko doon na parang learning is the new winning. Sabi ko, hindi pwedeng babalik ako ng competition na parang wala akong natutunan. So, binalikan ko lahat ng mga experience ko sa buhay. Binalikan ko lahat ng mga pinagdaanan ko. Lahat ng maganda, lahat ng pangit. Sabi ko, ito yung kung sino talaga ako. As a performer, as an artist, as the boy out of the land. Sabi ko, yun yung kailangan ko ipakita sa mga tao. Tama na yung pag-live up to the expectations ng mga tao. Ito na yung time na parang magpakatotoo ka at lumaban ulit, sumugal ulit. Pero parang ang ganda kasi naging highlight for the 5th episode kasi sa 4th episode parang almost there. Tapos biglang dumiretso pa. So parang masasabi mo ba parang strategy to for you? Hindi ko alam. Talagang nung nasa loob ako, sabi ko, siguro nung mga una, syempre ang daming kalaban, hindi naman lahat ng attention makukuha mo, di ba? Naging safe ako ng 3rd episode. Tapos itong 4th episode, bumalik ako ulit. Parang umangat ng konti, nag-top 2. Tapos ngayon, to win this Ruban, parang, wow! Ang dami kong realization sa loob na parang, ayaw ko pala. Ganun lang pala yun. Ganun lang pala ang gagawin. You just have to believe in yourself. Kasi ako masasabi ko, to be honest, makikwento ko lang. Nung nalaman ko na family resemblance, and alam ko yung dala-dala kong gamit, sabi ko, ay, may laban ako for this episode. So hindi ko ito sasayangin. Kaya nung nagkaroon kami ng pilihan ni Sukilal kung kanino yung susunod, sabi ko, I think kailangan suotin natin yung dala kong damit. Kasi mas may kwento siya. Mas meron tayong culture na may pakikita. And may ipapakita natin sa buong mundo kung ano talaga yung family relationship that is very innate sa ating mga Asian people. Ito yung hospitality, yung traditions natin. So ang swerte ko na nga na si Suki yung nakasama ko kasi kahit hindi siya Filipino,
bilang dalagang Pilipina, di ba? Nag-submit siya at nagtiwala siya sa mga plano ko. And it worked. Look at where it got us. So, I'm very happy na nag-end up ako kapartner sa Serena. At isang napatunayan mo this time is yung parang yung weakest mo sa previous season, ito yung win mo for this season. Oo, parang ang sasabihin talaga na. Sabi ko rin ang goal ko sa Station Royale is hindi para i-redeem yung sarili ko. Ang goal ko is mag-enjoy, sumali, sumabak, magkaroon ng magandang experience. And kung ma-redeem ko yung sarili ko, it's just the result of all the efforts of learnings and preparations. And I'm so grateful na meron akong ganitong chance. Kasi hindi lahat meron ganitong chance. Meron tayong 36 queens. Almost 30 plus queens from season 1 to 3. Dalawa lang kaming Filipino na meron chance to really tell our stories and have another chance. So, grateful talaga ako sa Station Royale, sa Drag Race Philippines for giving me this platform. Kaya hindi ko siya sinasayang. Hindi ko siya sasayangin. Promise. And trending yung episode na to because today, are we trending? Actually yung nangyari. So ito yung trending ngayon. So what you were thinking during those times and ngayon nare-realize mo after mapanood na yung episode? Alam mo, nakakaloka, promise. Sabi ko nga nung mga nakaraan mo, alam mo, wala akong experience ng ganitong nasa top 2 or merong ganitong experience. Parang sabi ko, wala, hindi ako sanay, hindi ko alam kung paano i-prepare yung sarili ko. Nahihirapan ako na, ano ba, itutodo ko ba? Or mag-relax lang ba ako, magpapahinga lang ba ako? Or i-enjoy ko lang? Hindi talagang, you just have to live the experience as it happens. Kaya every time na-shock ako, nagugulat ako, nasa-surprise ako sa mga nangyayari. And syempre yung mga fans, kasi yung nilip-sync niya rin is The Room ni Stel. So sabi nila, oh my God, nag-iba yung interpretation nila sa song because of what happened on stage. So ikaw, paano mo tinitake yun? Ay, ako talaga, yun talaga yung naramdaman ko. Nung narinig ko yung kanta ng ni Stel na Room, sabi ko, kailangan may konting kalibugan dito. And kaya nga, grateful din ako na si Suki yung naka-partner ko. Kasi parang, di ba, international and Filipino, tapos mag-meet, magko-connect in one song. Parang there's a deeper sense to that na sobrang special sa akin na na-experience ko with Suki. And napag-usapan nyo ba yung nangyari dun sa stage? And kumusta yung relationship mo ngayon? Okay naman kami ni Suki. Parang, ano talaga, hindi namin in-expect na abot kami sa level ng paghalikan sa main stage ng Drag Race. Pero, siguro talagang parehas kaming gustong-gustong lumaban at itodo yung lip-sync performance na yun. Kaya umabot kami rin sa moment na yun. And ngayon, syempre nanalo ka na. So, syempre, iba ang pressure na dala niyan. So, paano mo na siya iti-take ngayon? Hindi, ako basta, sabi ko nga, hindi ako, nung ako tulubad, hindi siya parang, okay na ako, nakakuha na ako ng lubad. Hindi. Parang, okay, what's next with lubad? Another lubad? Another lubad? Or a crown? Or what? Diba? Parang the pressure is on. So, parang mas kailangan pang itodo, mas kailangan pang galingan. Kaya, mas lalo akong kinabahan for real. Parang nung una, di ba, tap-tap lang, safe-safe lang, kaya, oh my God, nag-badge ka na, parang, oh my God, nung next ito, kailangan hindi ka na pwedeng magpahinga, hindi ka pwedeng bumabottom kasi, girl, may ex ka, di ba? So, yan, yun yung kailangan natin abahan kung anong mga mangyari sa susunod na episode. At isang nagulat ako is pinili mo si Bernie. So, paano nyo siya pinapag-usapan after? Okay na kami ni Bernie, pero hindi pa kami nakapag-usap kung ano yung nangyari. Hindi pa kami nakapag-like mata sa mata. Mata sa mata! Hindi pa kami nakapag-mata sa mata ni Bernie. Pero ang haba kasi ng pinagdaanan yun. Mahirap din naman yung pinagdaanan ni Bernie. And I think nakapag-sorry naman ako sa kanya after the competition. Talagang yung time na yun, medyo may pinagdadaanan pa siya. And I respect that. Hindi madaling sumali ng Drag Race. At ganun yung mangyari sa'yo, lalo na sa darating niya nung original season niya. So, give ko yun kay Bernie.
I still believe na darating yung panahon na magkikita kami ulit, magkakasama kami, maybe perform together. Hindi pa kami nagkaroon ng chance eh. Photoshoot, tas mga high lows pa lang sa mga events. Pero mahal ko si Bernie. Kilala ko na yan eh, for 8 years, kasama ko yan sa OBAR. Kaya sabi ko, maintindihan ni Bernie to na talagang time niya nang umalis ng competition. And syempre, mas exciting yung next week. So, bigyan mo kami ng teaser. Oh my God, kinakabahan ako kasi sa Snatch Game ako pangalawang nag-lip sync. Ito yung lip sync battle ko kay Minty Fresh. And ito yung nag-Elizabeth Ramsey ako na tapos ito yung reveal na wali. So parang mas mataas ka ang pressure. Talaga naman. After makeover challenge kasi nakalagay doon naman sa challenge na nag-bottom ako at nag-lip sync. So parang kabado ako kasi syempre ang dami nag-expect. Nagpumalpak din si Zimba dito sa challenge na to. So parang kailangan kong ibalik yung glory. Nakakatawa ako. Marunong kong tawa. Okay. So, teaser na lang doon sa character mo for next week. Ay, ang character ko is a journalist.